maging sa nakakasunod po sa ating pong service po. So tayo po ay tumayong lahat sa pagbasa ng kanyang mga salita. Ang tema po natin sa umaga pong ito ay hanapin at sambahin. Kung kayo po ay may Biblia, samahan niyo po ako sa Mateo chapter 2 verse 1 and 2. Nang isilang si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa panahon ng paghahari ni Herodes, may mga pantas na dumating sa Jerusalem mula sa silangan. Nagtanong-tanong sila nasaan ang isinilang na hari ng mga Hudyo. Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Muli tayo po ay sama-samang manalangin sa ating pong Panginoon sa pagkakataong ito. Aming Ama, sa pangalan po ni Jesus, kami po ay patuloy na nagpapasalamat po sa inyo sa pag-extend nyo ng aming po mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Maabutan nyo po kami. Maranasan, Panginoon, ang aming pong pag-ibig po sa inyo sa umagang ito. Patawad po, Panginoon, sa aming po mga kahinaan. Pakalinisin nyo po kami, Panginoon, ng buhay pong ito. At maging marapat po kami sa umagang ito sa aming pong pagsamba sa inyong pong kabutihan. Hiling po namin ang Banal na Espiritu na patuloy na manguna, Panginoon, mangusap, Panginoon, sa iyong mga salita. Alam po namin, meron kayong mensahe sa umaga pong ito. Ano man tangka at gagawin ng aming pong kaaway, ay patuloy po namin sinasaway sa pangalan po ni Jesus. Malwalhati, O Diyos, ang inyong pong dakilang pangalan, at gamitin niyo po ang inyong pong abang lingkod bilang mensahero ng inyong pong mga salita. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Salamat po sa Panginoon sa umaga pong ito. At tayo po ay nahandito sa bahay sambahan. So, hanapin at sambahin ang tema po natin sa umaga pong ito. At alam po natin kung bakit po natin pinagdiriwang ang Kapaskuhan dahil po sa ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa Mateo chapter 2, sa ating pong binasa, po ay makikita po natin sa paghahari po ni Haring Herodes, ay meron pong mga pantas na dumalaw sa ating pong Panginoon. Sa verse 2, sabi po dyan, nagtanong-tanong sila. Okay? Nasaan ang isinilang na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Chinik ko po yung pong distance po, ng Malabon to Navotas. Next slide po, tingnan po natin. At ito po ay tatakbo ng 15 to 16 minutes. At ang layo po nito ay 6.2 to 6.3 kilometers. Kung ito po ay babaybayin, may katumbas na 400 meters. So, next slide po. The wise men, also known as the Magi, likely traveled between 1,000 to 1,200 miles from Persia to Jerusalem, which could have taken 3 to 12 months, many weeks preparing for the journey by camel. They also likely spent, So, ibig sabihin po nito, nung naglakbay po itong pong mga magi na to, o mga pantas na to, 1,000 to 1,200 miles yung kanilang tinakbo. Yung kanilang distansya, yung kanilang nilakaran, sa pamamagitan po ng kamelyo. From Persia to Jerusalem. Naabot po ito ng 1,931 kilometers. Ilang doble ng Malabon to Navotas yung layo ng Persia to Jerusalem. Sa mga mathematician, kayo na po ang mag-compute kung gaano po kalayo at ilang doble yung nilakbay ng mga pantas na ito, from Persia to Jerusalem, upang itong mga pantas na to ay madalaw ang ating Panginoong Hesus. Ang layo po pala nito.
which could have taken 3 to 12 months. Grabe, no? Preparing for the journey. Sabi ko nga, Lord, kami nga, isang kanto lang minsan layo ng aming pong simbahan. Pero minsan, pinagpe-pray pa kung dadalo ng gawain. No po? Bumaha lang ng konti, Lord, dadalo po ba ako? Umulan lang ng konti, Lord, ako ba'y dadalo sa iyong gawain? Sa verse 8, next slide po. Nang papuntahin ni Herodes ang mga pantas na lalaki sa Bethlehem, sinabi niya sa kanila, pagkasumpong ninyo sa kanya ay ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. So dito alam natin na ito po ay walang katotohanan. Di ba? Hindi po ito totoo ayon sa sinabi ni Herodes. Dahil alam niya na may isinilang ang Panginoong Hesus. At ito po ay threat po sa kanya bilang isang hari. Niisip niya na, naku, may papalit na sa akin. Kaya ano pong ginawa niya? Di po ba pinapatay niya yung mga bata na isinilang? No po? Pero dito sinabi po niya na nagkunwari po siya na kapag ka natagpuan nyo ang Panginoon, sabihin nyo sa akin ng ako man din po, ay makadalaw, makapunta sa Kanya. Yun po ay walang katotohanan. No? Next slide. Verse 11, at pagpasok nila sa bahay, ay nakita nila ang bata, kasama ang ina nitong si Maria. Sila yumukod at sumamba sa bata. Binuksan nila ang mga sisidlan ng kanilang kayamanan at naghandog sa kanya ng mga regalong ginto, kamanyang at mira. So nakita po natin, nakita po natin yung pong motibo ng mga pantas na ito kung bakit sila pumunta at dumalaw sa ating pong Panginoon. Tama po ba? So kung meron pong tama ang motibo, meron ding mali ang motibo. Gaya po ni Herodes. Tama po ba? Kaya nga po sinabi niya ni Herodes na, sige, pagka natagpuan nyo yung batang yun, sabihin nyo sa akin nang ako'y makapunta doon. So mali yung kanyang motibo. Bakit gusto mong malaman? Bakit mo gustong malaman kung nasaan yung bata? Upang puntahan at ipapatay. Yung kanyang motibo, upang malaman niya kung nasaan yung bata. Yun ang motibo niya para ipapatay yung bata. Pero dito, nakita po natin itong mga pantas na ito, kaya po sila nagpunta upang ano po? Upang sumamba sa ating Panginoon. Amen po. Sabi po dyan, sila'y yumukod nung marating po ng mga pantas na ito, no? Yung bata, yung kinaroroonan ng bata, ng ating Panginoon, nung sanggol na yon, sila'y yumukod at sumamba sa ating Panginoon. Hindi pumunta doon upang ipapatay yung bata, kundi para sumamba sa ating Panginoon. Hello, yan. At ako po ay naniniwala na kaya po tayo nahandito ay upang sumamba sa ating Panginoon. Amen. Salamat sa Lord, no? Salamat sa Lord. Sabi ko, Lord, sana ang puso po namin ay patuloy na maging katulad ng puso ng mga pantas na iyon, na dumalaw sa Panginoon upang sumamba. Amen. At nakita natin dito, nung sila po ay makarating, binuksan nila ang mga sisidlan ng kanilang kayamanan at naghandog sa kanya ng mga regalo. May ginto, may kamanyang, at mira. No po, dahil ang Panginoong Hesus ang may kaarawan, ang may birthday. Kaya nga po sabi ko, lagi ko po sinasabi,
O, bakit kami nag-e-expect ng regalo? Hindi naman ako yung may birthday, hindi naman tayo yung may birthday. Kundi ang may birthday po, ang may kaarawan, the reason of the season, ay ang ating Panginoong Jesus. Di ba? Ngayon, bonus na lamang po, dahil nga, ang sabi po, Christmas daw ay spirit of giving. Di ba? Kaya mapalad ho tayo, at tayo po ay binigyan ng napakagandang regalo ng ating Diyos. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Parang walang amen doon, ano? Di ba tayo nagagalak? Binigyan ho tayo na napakalagang regalo ang ating Panginoong Jesus. Sino na ho nakatanggap ng regalo? Amen! Nakatanggap na ho tayo ng regalo. Pero alam niyo po ba yung mga regalong salamat sa Lord kung nakatanggap na po tayo, ay pansamantala lamang. Di ba? Imagine po natin. O nga, binigyan ka ng magandang relo. Wow, ganda niyan, relo. Di ba nasisira ang relo? Kaya nakatanggap tayo ng damit. Ang damit naluluma. O anything na binigay po sa atin, minsan nawawala. Di ba? Pero ang pinakamahalagang regalo na ating pong tinanggap ay ang buhay na walang hanggan na kaloob ng ating Diyos na hindi mawawala kailanman. Di ba napakahalagang regalo nito? Kaya po minsan nalulungkot ako nung sasabihin natin, gusto mo bang tanggapin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon mo at sarili mong tagapagligtas? At makakarinig po tayo, sana pera na lang ang ibigay mo sa akin. Sana iba na lang ang i-share mo sa akin. Bakit yan pa? Di ba minsan nakakalungkot? Na yung pinakamahalagang regalo na dapat matanggap ng isang tao, hindi natatanggap. Dahil ayaw nila. Di ba? Kapag tinanggap natin ang Diyos sa buhay natin, ang Panginoon sa buhay natin, lahat nandun Nandun yung kagalingan. Sino may karamdaman? Sino nakaranas ng kagalingan? Galing po sa Panginoon yan. Di ba? Sino nakaranas ng separation? Yung pagkahiwalay ng magkaibigan, ng relasyon sa kanyang pamilya. Di ba si Lord yung nagre-restore? Galing kay Lord po yun. Sino nawala ng trabaho? Na ngayon, may trabaho na. Sino nagbigay po sa anin ng trabaho? Di ba si Lord? Kaya lagi ko pong sinasabi na ang Diyos ay all-in-one. Kapag tinanggap po natin ang ating Panginoon sa buhay po natin, siya na po ang bahala sa atin. All-in-one. Di ba? Kaya po, mapalad ang taong tumanggap sa ating Panginoon. Amen. So dito nakita natin may ginto, may kamanyang at mira. So ano po yung ating pong makikita po dito sa ating pong tinalakay patungkol po sa mga pantas? Ang aral mula sa mga pantas. Number 1, sige po, next slide po. Hinanap nila ang Panginoon. Sabi po ng Jeremias 29:13, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. So dito ay napakalinaw na matatagpuan po natin ang ating Panginoon kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kung nakita po natin, kung na-check po natin yung puso po ng mga magi na ito, o ng mga pantas na ito, hindi biro yung kanilang nilakbay. Yung kanilang tinravel, makapunta lang doon sa kanilang gustong puntahan upang sumamba. So dito sa ating pong paglapit sa ating pong Panginoon, matatagpuan lamang natin ang ating pong Panginoon kung buong puso natin siyang hahanapin. Buong puso. May passion na katagpuin ang presensya ng Panginoon. Kasi minsan, di ba pag nagpe-pray ho tayo, basta makapag-pray lang. Check ko natin.
Pero yung ikaw talaga, yung sasadyain mo talaga, na magdedebot ka ng oras para manalangin sa Panginoon. I-check natin, nandun pa rin po kaya yung passion at alab ng ating pananalangin? O pag mananalangin na lang po ay yung bang may aberya? Yung bang tipong may nagdidelirio na? Yung talagang badly needed, kailangan ko ng talagang manalangin. O yung kahit maganda yung takbo ng buhay, maalwal ang buhay, nandoon pa rin yung intense na ikaw ay manalangin at kausapin ang Panginoon. Yung kahit mayroon kang ginagawa, iiwan mo yung iyong ginagawa at ikaw ay mananalangin dahil nagdebut ka ng oras upang manalangin sa Panginoon. Sample, dinidebut ko po yung oras ko kay Lord tuwing alas 6 ng hapon, alas 7 ng hapon. Ano man ang ginagawa dahil nagdebut ka ng oras upang manalangin sa Lord, iiwan natin yung ating ginagawa at tayo po ay mananalangin sa ganong oras. Mahirap. Pero since na nag-devote ho tayo ng oras sa ating pong pakikiniig at pananalangin sa Lord, iiwan po natin ang bagay na iyon at tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Siguro bihira na po yung gano'n, ano? Kaya po, kamusta na yung ating pananalangin? Kamusta na yung ating pong paghanap sa ating Panginoon? God is reminding us, lalo na po ngayon, marami pong tao busy na. Busy sa paghanda, busy sa pag-attend ng mga gatherings. Totoo naman ho yun eh. Tama ho ba? Pero God is reminding us this morning na kamusta na ang ating prayer life? Kamusta na yung ating pananalangin? Yung buong pusong paghanap sa ating Panginoon. Amen? Kasi minsan, pag nagpainit daw ho tayo ng tubig sa takure, mainit yan, kumukulo yan eh. Pag napabayaan natin, lumalamig. Amen? Wag ho nating hayaang lumamig ang ating pananampalataya sa Diyos. At napupukaw ho tayo ng atensyon ng sanlibutang ito. Panatilihin po nating kumukulo yung, sa init yung ating pananampalataya sa Diyos. Napakasarap nitong mensahe nito sa atin na patuloy na nire-revive, patuloy na pinapainit ng Diyos ang ating pong relationship sa Kanya. Na kapag daw hinanap po natin siya ng buong puso, na po, matatagpuan po natin siya. Next slide po. Sa King James Version ng Hebrews chapter 11 verse 6 o Hebreo, ito pong English translation, "But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him." Hindi lang basta seek Him, kundi merong diligently seek Him. Kamusta na po yung ating pong komunikasyon sa ating Panginoon? Kamusta na yung ating relasyon sa Lord through prayers? Meron pa po bang pananabik sa ating pong pananalangin? He is a rewarder of those who diligently seek Him. Sabi ko nga po kanina, hindi lang mo basta may aberya, may mga unexpected situation na kailangan nating manalangin. Kundi everyday, let's pray. Kasi yun ang gusto ng Panginoon, na tayo po ay laging nakikipag-communicate sa Diyos.
Kaya nga po natutuwa ang Diyos kung tayo po ay patuloy na umaasa at lumalapit po sa Kanya. Kamukha ng ating pong katabi ngayon. Di ba pagka may problema tayo, sinasabi natin sa Kanya. Hindi po ako naniniwala na kagalit nyo yung katabi nyo. Kaya nyo po katabi yan kasi close kayo. Amen po ba? At sana po, lagi tayong tumatabi rin sa presensya ng ating Panginoon. Kung gusto nating katabi ngayon, yung ating pong katabi, physically, sana po, ganun din po sa ating Panginoon. Patuloy nating tabihan ng presence ng Panginoon. Kahit nasaan po tayo, pwede po tayong manalangin. Kahit nga bumibiyahe po tayo, pwede tayong manalangin. Sino ho naglalaba? Kahit naglalaba ho tayo, pwede ho tayong manalangin. Pati pagluluto, habang nagluluto ho tayo. Huwag lang tayo malibang, baka masunog yung niluluto natin. Sige, next slide po. Unang Samuel, chapter 16, verse 7. Sabi po dito, yung tama ang kanilang mga puso. Pangalawa po ito. Tama ang kanilang mga puso. Sabi po sa verse chapter 16, verse 7 ng unang Samuel. Pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na kanyuan, ngunit tinitingnan ko'y ang puso. And I believe, sa mga oras na ito, kitang-kita ng ating Panginoon, ng ating po mga puso. Amen po ba? Na tama ang motibo kung bakit po tayo nandito. Next slide po. Hebreo chapter 4. Next slide po. Yan. Hebreo chapter 4:13. Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat at sa Kanya tayo mananagot. Kaya hindi po tayo mananagot sa katabi po natin. Tayo po ay mananagot sa Diyos na nakakasaliksik ng ating pong mga puso. Kaya nga po, kahit nasa dilim ho tayo, at sinasabi po natin, uy, wala namang nakakakita sa akin sa mga ginagawa ko. Lihim man ho ito, hayag man ito, mabuti man ito o masama, ito po ay hayag sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga po, tayo po ay magsusulit sa Diyos. Kung sa tao po, no, sa husgado, minsan nakakapaglagay, no? Yung tama, na magiging mali. Pero yung mali, nagiging tama. Pero sa Lord, pag sinabing tama, tama po yun. Pag sinabi ni Lord mali, mali po yun. Hindi ho natin pwedeng suhulan si Lord. Di ba? Lord, mayaman naman ako nandito ako sa impyerno, baka pwedeng bigyan kita ng pera, dali mo ko sa langit. Kasi naghihirap ako sa apoy na to, nagdudusa ako Hindi ho natin pwedeng gawin ho yun sa Lord Di ba? At ang sabi ng Biblia, pag nandyan ka na, dyan ka na. Di ba? Pag nandun ka sa presence ng Panginoon, sa presence tayo ng Panginoon. Kaya ito po ay napakahalaga, yung buhay na walang hanggan. Kaya kung napansin nyo po sa ating po iglesia, pagkatapos ng service, di ba meron tayong salvation? Short, tinatakal po natin salvation. Parang short seminar, di ho ba? Kasi napakahalaga ng salvation sa isang tao. Mainam po na ito po ay malinaw sa atin. Sige, next po. Pangatlo, yung matatag na determinasyon
2 Timothy 4:7-8, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Meron tayong determination na makapagpatuloy despite of all those problems na na-encounter natin. Nung sila po ay tumahak, malayo yung kanilang nilakad, malayo yung kanilang tinravel, no po? I believe naka-encounter sila ng problema. Pwedeng nauhaw sila, pwedeng napagod sila, pero hindi sila sumuko. Tama po ba? Kasi nakarating sila doon sa kanilang destinasyon. Pero kung sila ay sumuko at sinabing, pagod na ako, balik na lang tayo doon sa pinanggalingan natin. Ang layo pala nun. Hello? Hindi nila makikita ang Panginoong Jesus. Sa buhay ho natin, meron ho bang gustong umayaw? Wag ho tayong aayaw. Sabi mo sa katabi mo, wag kang aayaw. Magpatuloy tayo sa ating paglakad sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Magpatuloy ho tayong maglingkod ayon sa ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. At alam po natin, pagkatapos ng buhay na ito, mayroong paghukom. Tama po ba? Mayroong pagsusulit. At ipagsusulit ho natin ang bagay na ito na ipinagkatiwala po sa atin. Although wala pong perfecto. Nobody is perfect. No? Tama po, wala naman ho talagang perfecto. Si Lord lang ang perfecto. At ayon sa kahabagan ng Diyos, kaya ho tayo nakakapagpatuloy. At kung wala ang Panginoon sa ating pong mga buhay, mahihirapan ho tayo magpatuloy. Kaya dapat to ay maging matatag yung ating determinasyon sa pagkatawag ng Diyos sa ating pong mga buhay. Napakaganda po ng sinabi po dito. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Pinagbuti ko ang laban na ito. Parang Manny Pacquiao lang, ano? Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Wow. Finish the race. No? At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya po walang bibitaw. Kahit meron ho tayong na-experience sa buhay, napapagod na ako. Ang daming obstacles, ang daming mga hadlang upang ako ay makapagpatuloy. Pero never give up. God is with us. God is with us. Bakit? Tinanggap na natin si Lord eh. Isipin na lang natin itong mga pantas na ito. Ang layo ng kanilang tinakbo. No? Ng kanilang travel. Kamelyo, camel, ang bagal nun. Tama. Pero hindi sila sumuko eh. Yung ang sasakyan, ang bilis na eh. Pero bakit? Parang ayaw na magpatuloy. Yung camel, grabe, ang takbo. Hindi ko lang alam, baka hindi nahuli yun sa naglilibing eh. Sa takbo, sa bilis ng takbo. Gaano kabilis ang takbo ng kamelyo? Pero ganun pa man, sila ay hindi sumuko. Sila ay nagpatuloy dahil tama ang kanilang mga motibo. Dahil kilala nila kung sino yung kanilang pupuntahan. At sa ating paglilingkod, alam ko po, nakilala natin kung sino ang pinaglilingkuran natin. Walang iba kundi ang ating pong Diyos.
Next po. Sabi po diyan sa pang-apat, sila ay naghandog sa Panginoon. Tama ho ba? Sila ay naghandog sa Lord. Roma 6:13, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Kasangkapan sa kabutihan. Minsan alam nyo, ang tao nagagamit kasangkapan sa kasamaan. Hindi na ho tayo yung dapat paggamit sa ganong klase ng mga gawain. Dahil tayo po ay mga lingkod na ng Panginoon. Amen po. Kaya ang sabi po dyan, ang ating pong katawan, ang ating buhay, ay ihandog natin sa ating pong Panginoon. Sabi po sa English translation, NIV, do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Napakaganda po ng mga bagay na ito na patuloy na sinasabi po sa atin ng ating pong Panginoon. Sige po, next po. Sabi ng Roma chapter 12, 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng bundong ito. So alam po ng ilan sa atin, palalaliman po natin yung pong ating pong pagsamba. Ang ating pong pagsamba ay hindi lamang po natatapos sa ating pong pagpunta sa iglesia. Kakanta po tayo, mag-o-offering po tayo, makikinig po tayo ng salita po ng Panginoon. Hindi po natatapos sa ganon ang ating po pagsamba. Ang sabi po dito, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Yung ating pong sarili. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. So ang mga anak po ng Diyos, na binago ng Diyos ang buhay na ito, ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala, sa kasalanan. No? At ang buhay pong ito ay magamit para sa Lord. Yamang tayo po ay tinubos ng Diyos. Amen po ba? Kaya po, sabi po dito, huwag kayong makiayon. Bakit? Kasi ang mundo natin, pasama ng pasama. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kung titinan po natin ang sanlibutan po natin, palala ng palala ang sitwasyon. Huwag po tayong makiayon. No? Tayo po ay magamit, maging instrumento ng Diyos upang maging preservative. At alam po natin yon. Napag-aralan po natin before na tayo po ay maging asin at ilaw. Naalala ko po yung mga Christmas light na ginagawa. Di ba? Ang Christmas light, pagka natapos yan ng Christmas, di ba tinatago? After almost 1 year, kukunin ulit yan. Tapos de-decorate ulit, di ba? So makita natin yung ibang ilaw, kumukurap-kurap. Sana wag tayong maging kukurap-kurap na ilaw. No po. Ang ilaw ho natin ay panatilihin po nating nagniningas. Maliwanag sa sanlibutan ito. Dahil ang mundong ito ay pabulok ng pabulok. At we are called by God to maging preservative ng sanlibutan ito. Amen po.
Kaya po, sa pagkakataong ito, ako po ay naniniwala na may mensahe ang Diyos sa atin. Na tayo po, na tinawag ng Diyos ay gagamitin ng Panginoon. Hindi lamang sa isang ordinaryong gawain, kundi gagamitin tayo ng Panginoon sa mas malalim pang mga gawain. Alam niyo po, nung kami po ay nag-convention po sa Baguio, ay nakausap ko po yung pong leader po ng men's na po. At ako po ay natutuwa. Na-recharge po ako dahil po nakaka-bless po yung taong ito na every meron pong gawain, siya po yung laging nauuna. Kahit gaano po siya kalayo, siya po yung nauuna doon sa gawain. At napakaaga niyang umalis doon sa kanilang bahay patungo po doon sa gawain. Sabi ko, Pastor, paano po yun kung may baha? Tutuloy pa po ba kayo? Tapos sabi niya, kung may baha doon sa aking dadaanan, maghahanap ako ng ibang daan na walang baha, makarating lamang ako sa gawain. Hindi ba nakaka-bless yung mga ganong klase ng tao na hindi lang naka-encounter siya ng problema, suko na agad siya. Gagawa siya ng ibang way. Halimbawa, papunta siya doon, baha. Balik siya. Baha. Dito sa kabila. Hindi siya marunong sumuko. And na-encourage po ako sa buhay niya. No po? Lingkod ng Panginoon, siya po yung nangunguna sa mga kalalakihan sa STDC. At kami po ay nakapag-usap ng mahaba-haba. At ako po ay na-encourage sa kanyang buhay. Kaya nga po, salamat sa Panginoon sa mga gawain na natin pong naadadaluhan. Tayo po ay patuloy na makarinig ng kanyang mga salita at sa ating pong pakikinig ng kanyang mga salita, na isi-share po natin to sa iba. Amen po ba? Hindi po yung narinig po natin, yung mga salita po ng Panginoon, at hindi natin na ibabahagi sa iba, na kailangan po natin ng encouragement. Kailangan po natin na tayo po ay magamit ng Panginoon. And I believe na ang ilan po sa atin ay matatagal na sa Panginoon. Siguro it's about time na. Siguro meron tayong mga pinangako sa Panginoon years ago na Lord, sana ay patuloy na magamit ang buhay na ito. Yung hindi ko nagawa this year, sana magawa ko next year. At kung hindi pa rin nagagawa itong bagay na ito na pinangako natin sa ating Panginoon years back, it's about time, 2025, this coming 2025, ay patuloy ho tayong magamit ng ating Panginoon. Hindi lamang sa natural, kundi yung idig pa natin. Lord, gusto ko pang lumalim sa iyo. Gusto pa kitang makilala. Gusto pa kitang mapagsilbihan habang nabubuhay ako. Yung pang lumalim yung aking pong pagsuserve sa iyo. Amen po ba? Hindi isang takure na mainit, mamaya nalamig na. Kundi every day. Yung bang patuloy na lumalalim yung ating pong relationship sa Kanya. Huwag ho nating hayaan na hipa ng ating pong kaaway, yung apoy, yung ating pananampalataya. Huwag ho tayong pumayag. We are striving to do what is the will of the Lord sa buhay po natin. Kasi gagawa at gagawa ang ating kaaway upang ibagsak tayo sa ating pananampalataya. Sabi mo, huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag na ibagsak ng kaaway ang ating pananampalataya. Bagkus tayo po ay magpalakasan habang hinihintay po natin ang malwalhating pagbabalik ng ating Panginoon. Let's encourage one another. Let's encourage one another. At dito po sa ating pong napag-aralan sa umaga pong ito ay napakahalaga ng mga bagay na ito. Yung pagiging consistent, yung perseverance, napakahalaga po nun. Hindi po tayo makakarating sa ating pong patutunguhan kung tayo po ay hihinto at babalik sa ating pong pinanggalingan. Lagi ko nga pong ini-example.
Sino po ang pumupunta ng Cubao? Di ba? Ano po ba ang sinasakyan? Pwedeng taxi, pwedeng jeep, pwedeng bus. As you go along the way, may baha, may banggaan, may traffic. Sabihin ba natin, balik na lang tayo? Masisiraan ka na ba agad ng loob? Balik na lang tayo. Gabi na, hapon na. Pero ako po'y naniniwala, kung importante yung reason kung bakit tayo pupunta sa lugar pong iyon, gagawin natin ang lahat ng paraan upang makarating sa ating destinasyon. Wala nang amen no? Andyan pa ho ba tayo? No? Kung ang mga pantas na to ay ginawa nila ang kanilang best para makapunta sa Panginoon upang sumamba at mag-alay ng kung ano man meron sila, sana po, tayo rin po ay magpatuloy sa ganong klase ng gawain. Ang patuloy na sumamba at ibigay ang buhay na ito para sa Diyos. Nawa sa umaga pong ito, ay naging malinaw po ang mensahe ng ating Panginoon. No? Ulitin lang ho natin, ano po ba yung ating pong natutunan? Okay, yung paghanap sa ating Panginoon. Patuloy ho natin siyang hanapin. Hindi hata nakasama sa slide itong talatang ito. Sa Mateo 7, chapter 7, verse 7 to 8, sabi po dito, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Amen po ba? So sa mga salita ng Panginoon sa umagang ito po ay kaunti lamang sa mga encouraging words na mababasa po natin sa Biblia. And I believe sa ating pong pagbabasa ng Biblia, marami po tayong natutuklasan ng mga salita po ng Diyos na nagpapalakas ng ating pong relasyon sa Kanya at ng ating pananampalataya. And I believe na hindi lamang tuwing araw ng linggo tayo nakakakain ng salita po ng Panginoon, kundi sa oras na tayo po ay nagme-meditate at nagbabasa ng kanyang mga salita, kahit nagsosolo ho tayo, kahit nag-iisa po tayo, no, dahil tayo po ay nag-devote ng ating pong buhay sa Diyos. Hindi lang sa pananalangin, maging sa pagbabasa ng kanyang mga salita, maging sa pagdalo ng mga fellowship. Ito po ay nakakapagpatibay ng ating pong relasyon sa Diyos. At ito po ay ating pong pagsunod sa Panginoon. Amen po? Sana po ay patuloy po nating magawa yung plano ng Diyos sa atin. Sabi ko nga, kung hindi tayo nagamit this year, 2024, mayroon pang 2025. Wag naman nun natin sabihin, hindi pa rin ako nagamit ng 2025. Sa 2026 na lang kaya. Kapatid, baka mamaya kunin na tayo ni Lord. Hindi pa tayo nagagamit ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, kung alam natin na kaya pa nating gawin yung ipinagagawa ng Diyos, gawin na ho natin. Dahil bukas baka mamaya hindi na tayo magamit ni Lord, kunin na tayo ni Lord. Di ba? Kaya nga po sa umagang ito, nawa ito po ang challenge po sa atin, na sa ating po mga buhay, ano man ang ating ginagawin po natin para sa Panginoon. Bakit po tayo sumasamba? Bakit po tayo nagpunta po dito? Dahil sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po sa umagang ito, salamat po sa paalala ng Diyos sa atin. Salamat po sa kanyang mga salita. At alam ko po na all ears, no, natanggap po natin ang mensahe ng Panginoon sa umaga pong ito. Sige po, tayo po ay tumayo, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon.
Hallelujah. Pinupuri po namin kayo, aming Diyos. Pinasasalamatan po namin kayo, O Diyos, sa iyong kabutihan sa buhay po namin. Panginoon, marahil meron pong bigatin sa umaga pong ito. Lord, kayo po ang Diyos na kumilos po sa kanilang mga buhay. Lord, salamat po sa iyong mensahe sa umaga pong ito, na kayo ang reason, Panginoon, kung bakit kami po ay malalakas pa. Kayo ang reason kung bakit kami ay humihinga pa. Kayo ang reason kung bakit sineselebrate po namin ang Kapaskuhang ito. Lord, 3 days na lang, we are celebrating, Lord, yung pong pagkasilang po ninyo. At alam po namin, Lord, na hindi po ito matatapos. Bawat araw kami po ay magpapasalamat, magpupuri po sa inyo. Sa iyong kabutihan, O Diyos, sa aming pong mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng biyaya. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Salamat sa buhay na walang hanggan. Kaibigan, sa pagkakataong ito, kung di mo pa naranasan ang kahabagan ng Diyos, maging ang kanyang kaligtasan, Lord, sa umagang ito, ini-invite kita na tanggapin ng Panginoon at sariling tagapagligtas. Sabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Jesus, sa mga oras na ito, inaamin ko na ako ay nagkulang, ako ay nagkasala, ako ay nagkamali. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Hindi ko po kaya kung wala ka. At sa umagang ito, sa araw na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Maghari po kayo sa aking buhay. Sulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa pagpapatawad, salamat po sa buhay na walang hanggan, at salamat po sa pagtanggap niyo po sa akin bilang yung anak. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa po sa amin, maging ang amin po mga kapatid na naka-tune in, O Diyos, sa umaga pong ito. Nasaan man sila, Panginoon, Lord, hiling po namin ang inyo pong gabay. Hiling po namin ang kalakasan, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala sa kanilang mga buhay. Lord, abutin niyo po sila, O Diyos, ng panalangin ito. Nasaan man sila. In Jesus' mighty name. Marahil sa po ay may karamdaman, Panginoon, patuloy niyo pong pagalingin, O Diyos. Hindi lang ang kanilang pisikal na pangatawan, maging ang kanilang spiritual na kalagayan. Lord, salamat po sa iyong mensahe. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Pinupuri po namin kayo. Pinasasalamatan, dinadakila. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming samo at panalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Lord.